ginawa niya sa amin. Ang sakit na sugat ko. Magpepekla to eh. Kaya nga po, ang sakit eh. Mukha mo kayang sugatan ko para maramdaman mo rin kung gaano kasakit ang ginawa mo sa mga kapatid ko. Wala akong dapat pagbayaran sa'yo, Ate Jessa. Dahil kahit kailan hindi ako nagkaroon ng kasalanan sa'yo. Sana lang tanggapin ka pa sa impyerno dahil sa kasamaan mo. Magandang araw, Hukom, at sa iyong mga tagapakinig. Kung paguluhan lang ng pamilya ang pag-uusapan, siguro sa akin na ang pinakamagulo. Bakit? Simula kasi nang maikasal si nanay sa stepfather ko, ay hindi na naging maayos ang buhay ko. Meron kasi siyang 3 anak sa unang asawa, sina Kuya Arky, Ate Jessa at si Helen. Hindi naman nagtagal ay nagkaroon ng anak si nanay at ang stepfather ko. Hindi naman sa minamaliit ko ang aking sarili, pero naiiba ako sa kanila. Hindi kasi ako tulad nila na maganda, makinis ang balat at mapuputi. Hindi ko nga alam kung bakit ganito ang itsura ko eh. Hindi ako masaya kasi pakiramdam ko dahil sa itsura ko naging madali para kay Ate Jessa at Helen na tuksoin ako. At si Kuya Arky naman, laging nasa panig nila. Maya, nasaan ka na naman ba? Kanina pa kami tawag ng tawag sa'yo ah. Kaya nga, gusto na naman yata niya munang masaktan bago kumilos eh. Bakit? Anong kailangan nyo? Tignan mo na, hindi mo iniintindi sinasabi namin sa'yo eh. Halika nga rito nang makatikim ka naman ng sakit sa katawan. Sige kuya, bigyan mo yan ng parusa para naman magtanda na siya sa susunod. Anong gagawin nyo? Ate? Kuya, saan mo dadalhin si Ate Maya? Bitiwan mo nga siya, nasasaktan siya eh. Leo, umalis ka dyan ah. Baka gusto mo ring madamay? Ano Leo, gusto mo ding maparusahan ni Kuya Arky ha? Sige, kampihan mo babaeng yan. Hindi po. Kung ayaw mo, huwag kang mangyalam dito ha? Umalis ka dyan. Taray! Masakit! Bitawan mo ako! Tama na! Masakit? Madadagdagan pa yan kung puro ka reklamo dyan. Naiintindihan mo? Uy, kuya, dahan-dahan lang po. Ano ba? Sabi nang umalis ka dyan eh. Malaki na yan, hayaan mo na siya. Dapat lang din sa kanya yan dahil hindi ka agad siya sumusunod. Hukom, wala akong nagawa kundi ang umiyak dahil sa ginagawang pagsabunot sa akin ni Kuya Arky. Gustuhin ko mang labanan siya para lang bitawan niya ang buhok ko ay hindi ko magawa dahil ang lakas niya kumpara sa akin. Kahit si Leo na gustong tumulong ay wala ring magawa dahil pinipigilan siya ni Ate Jessa at ni Helen. Wala din kasi noon si nanay at si Tio kaya sinasaktan na naman nila ako. Simula nang lumipat kami rito sa bahay ng tatay nila, ganyan na ang turing nila sa akin. Ibang tao, pasanin, hindi kapatid. Pero alam kong hindi yun totoo. Pamilya kami kahit na hindi nila ako tanggap. Siguro nga sa kanila ako ang paalala ng lahat ng bagay na wala ang unang asawa ng tatay nila. Ang dating buhay nilang sila-sila lang. Kaya't sa tuwing nakikita nila ako, naiinggit sila. At sa tuwing naiinggit sila, ako ang pinagbubuntunan nila ng galit. Lalo akong napaiyak nang bigla na lamang akong ihagis ni Kuya Arky sa likod ng bahay namin. Napasubsob ako sa lupa dahil sa kanyang pagbato sa akin na akala mo'y isang laruan na itinapon niya. Alam mo Maya, kung susunod ka lang sa amin kaagad, hindi ka na mahihirapan. Kaya alam pasaway ka eh. Gusto mong sinasaktan ka muna bago ka kumilos. Kung ako sa'yo, lalayas na lang ako sa pamamahay na to. Tutal wala ka namang ambag dito eh. Pabigat ka lang. At saka, nakakahiya kaya sa mga kapitbahay. Palagi na lang tinutukso si Leo na may pangit siyang ate. Tingnan mo nga kami oh. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Hindi totoo yan. Tinutukso ko dahil sa inyo. Mas pangit kaya kayo kay Ate Maya. Hindi naman ako nagsasalita noon Hukom dahil sa sinabi nila. Totoo naman eh na mas maganda sila kaysa sa akin. Anong laban ko sa kanila? Unang apak ko pa lang sa pamamahay na to, alam ko na kaagad na hindi nila ako gustong maging kapatid. Sino ba naman ang gustong maging kapatid ako? Kulot ang buhok at maitim. Siguro ako na ang pinakapangit na nakita nila kaya inaapi nila ako ng ganito. Kapag wala si nanay, kung ano-anong pagpapahirap ang ginagawa nila sa akin. Gustuhin ko mang magsumbong sa mga pananakit nila,
Hindi ko magawa dahil na rin sa takot ng pagbabanta nila. Tumayo ka na dyan! Magluto ka dun sa kusina! Parating na sila, tatay! Ako na lang po magluluto. Kaya ko naman po eh. Manahimik ka nga dyan, Leo. Sinabi ko nang huwag kang mga alam dito eh. Hayaan mo na yung aswang na yan ang gumawa niyan. Pabayaan mo siya. Hindi po aswang si Ate Maya. Leo, sumasagot ka pa talaga? Gusto mo bang masaktan, ha? Tama na yan. Leo, pumasok ka na nga dun sa kwarto mo. Bilisan mo. Pero kuya, ate... Pumasok ka na. Bilisan mo na! Ikaw naman, tumayo ka na dyan. Huwag mo nang hintayin kalad ka rin ka pa namin papunta sa kusina, ha? Pagbalik ko at wala ka pa ring sinaing, makakatikim ka talaga sa akin. Iyak ka pa ng iyak. Akala mo kakaawaan ka namin? Nakakadiri ka kaya? Tumayo ka nga dyan. Buti nga hindi ka sinapak ni Kuya Arky eh. Dapat ko pa palang ipagpasalamat yon. Hindi pa nga gumagaling ang mga sugat na gawa nyo. Dinagdagan nyo na naman. Bakit ba ganyan ka makatingin, ha? Gusto mo ba akong saktan, ha? Sige, saktan mo ako! Hindi po. Tama na po. Masakit. Masakit? Ito, ha? Tama na. Bitawan mo na ang buhok ko. Aray! Ate Jessa, tama na yan. Baka hindi yan makakilos mamaya eh. Tayo pa ang pagalitan ni tatay. Aray! Ano ba? Ang sakit! Ayusin mo ang trabaho mo, ha? Siguruhin mo lang na matutuwa si tatay at ang nanay mo kapag umuwi sila. Naintindihan mo? Opo. Hoy, Maya, subukan mo magsumbong sa nanay mo. Sisiguruhin kong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo, ha? Sige, susunod na po. Bilisan mo na! Ginagalit mo pa ako eh! Hukom, pagkatalikod nila sa akin, ay mabilis akong tumayo at pinagpagan ang sarili ko. Matalim ko silang tiningnan sa likuran habang pinupunasan ko ang labi kong nagdudugo. Buong akala nila ay mahina ako dahil sa tuwing inaapi nila ako ay umiiyak ako sa harapan nila. Ang hindi nila alam ay pagpapanggap lang yon. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon para gumanti. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan pa ulit nila ako. Ito na ang huling beses. Ate, ayos ka lang ba? Naku, ang dungis mo na. Hindi ka nagaganda niyan. Pangit ka na nga. Ang pangit mo palalo. Pwede ba, Leo? Wala ako sa mood na makipagbiruan sa'yo. Nakita mo naman yung ginawa sa akin ng mga bruha mong kapatid. Sorry, pinapatawa lang kita. Ate, kapatid mo din kaya sila? Hindi no, wala akong kapatid na kasing sama ng demonyo. Sus, mas mukha ka pang ang demonyo eh. Gusto mong ipahid ko sa'yo tong uling ng kaldero, ha? Joke lang ate, ito naman. Di mabiro eh. Bumalik ka na dun sa kwarto mo, baka ikaw na naman ang mapagdiskitahan nila. Hayaan mo sila. Pero ayos lang ba yung acting ko kanina? Pwede na ba ako mag-artista? Oo, pwedeng-pwede na. Paniwalang-paniwala silang kakampi kita eh. Subukan lang nilang saktan ako. Yari sila kila nanay at tatay. Hindi malabong saktan kanila. Kumampi ka sa tinatawag nilang aswang eh. Kahit na mas mukha silang aswang kesa sa akin. Sobrang mukha talagang aswang. Akala mo ka mga anak sila ng bruha eh. Lalo na si Ate Jessa. Buti na lang ate, no? Kahit na anak tayo pareho ni nanay, hindi kita naging kamukha, no? Aba, talaga nangaasar ka pa ha? Akala ko ba sila ang aasarin natin? Totoo naman eh. Pasalamat ka talaga dahil kung naging kamukha mo ako, baka dalawa na tayong inaapi nila. Naku, hindi ka talaga nila palalampasin. Hindi ako papayag, no? Lalabanan ko sila kahit mas matanda sila sa akin. Kayang-kaya ko silang lahat, no? Ay, sinabi ko na din yan dati eh. Tingnan mo ngayon, hindi ako makalaban dahil 3 sila. Kaya mo naman kasing gawin, ate. Bakit ba hindi mo sila labanan? Tignan mo nga yung itsura mo, para kang pulubi sa kalsada, oh. Sira ka talaga. Ate mo ako, ha? Kaya nga, ate kita, pero mas mukha pa akong disente kaysa sa'yo, no? Anong gusto mong gawin ko? Wala nang ikagaganda tong mukhang to. Kahit anong ayos o kahit anong damit ang ipasuot mo sa akin, hindi matatakpan ang kapangitan ng mukha ko. Ate, kahit nakulot yung buhok mo at maitim ka, pwede pang ayusin yan, no? Itong makapal kong kilay at maitim kong labi, may pag-asa pa ba to? Naku, yan ang hindi ko alam. Baka wala na talagang pag-asa yan. Tingnan mo nga, kakainis ka talaga. Tama, huwag ka na nga magpaganda. Baka matalbugan mo pa sila mas lalo ka pang pahirapan. Nakakainis ka. Umalis ka na nga dito bago pa kita mabatukan.
Nakakainis lalo yung pagmumukha mo eh. Nakakairita ang tawa mo. Lalo mong pinapainit ang ulo ko. Oo, napipigong ka naman kagad eh. Ikunin ka talaga, Ate Maya. Talaga, ayahambalos ko sa'yo tong kalderong hawak ko. Tingnan mo. Oo na, alis na. Galingan mo dyan ha. Baka masampal ka na naman ni Ate Helen at Ate Jessa eh. Dagdag mo pa yung suntok ni Kuya Arky. Di na no, gaganti na lang talaga ako. Tama na yung ilang taon na pagpapahirap nila sa akin. Akala nila ha? Yan ang gusto ko. Matapang naman pala yung ate ko eh. Lalaban na tayo sa kanila. Hindi na tayo dapat magpapaapi sa kanila ha. Mukha ka pa namang Amazona. Mabubwisit ka na naman. Umalis ka na nga. Pag-alis ni Leo ay siya namang pagpasok ni Helen sa kusina. Nagulat na lang ako dahil bigla niya akong sinabunutan habang hinuhugasan ko ang kalderong hawak ko. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakaluto, ha? Ano ba yan? Gutom na kami, oh! Aray! Hindi ka ba talaga nakakaintindi, ha? Alam mo namang parating na sila tatay tapos pabagal-bagal ka pa dyan, ha? Tama na! Oy, Maya! Anong yaka? Anong ginawa mo kay Helen, ha? Pinagtanggol ko lang naman ang sarili ko, eh. Aba, lumalaban ka na ngayon? Natuto ka ng sumagot-sagot, ha? Ate, sakit ang siko ko. Ay, naku, may dugo. Tinulak niya ako, ate. Dahil sinabunutan mo ko, lumaban lang ako. Anong pakialam mo kung saktan ka namin, ha? Sampid ka lang dito, pabigat! Pagluluto at gawaing bahay na nga lang ang itutulong mo, hindi mo pa magawa ng maayos? Ang kapal ng mukha mong saktan ng kapatid ko, ha? Pero bakit kayo? Ang kapal din naman ng mukha niyong saktan ako. Sino ba kayo para saktan ako, ha? Aba, sumasagot ka pa talaga, ha? Sige, subukan mong saktan ulit ako. Akala mo magpapadala ako sa mga pananakot niyo, ha? Mga ate, anong nangyayari dito? Ha? Ate Helen, anong nangyayari sa siko mo? Bakit dumudugo yan? Siya! Tinulak niya ako! Walang iya talaga yung babae na yan! Pinatira na nga sila dito sa bahay tapos ganito pa kayo gaganti niya! Teka, pinagtanggol ko lang naman ang sarili ko ah. Bakit ba kasi hindi nyo na lang ako pabayaan? Tama na! Tama naman po si Ate Maya eh. Tigilan nyo na nga pong pang-aapi sa kanya. Dapat lang sa kanya yan. Wala naman siyang ambag dito eh. Anong wala? Halos si Ate Maya na nga gumagawa ng lahat dito sa bahay eh. Ultimo paglalaban ng mga damit nyo siyang gumagawa. Leo, kailan ka pa natutong sumagot-sagot sa amin, ha? Palagi mo nalang kinakampihan yung babae na yan. Kami ang nasa tama dito, no? Hindi ang babae na yan. Eh kasi siya naman talagang tama. At kailanman hindi magiging tama ang ginagawa nyo sa kanya. Tama na! Makakarating to kay Kuya Arky. Hindi niya palalampasin ang ginawa mo, Maya. Humanda ka. Tingnan na lang natin kung hanggang saan yung tapang mo. Hukom, matapos siyang maitayo na maayos ni Helen, ay akala ko aalis na sila. Pero nagkamali ako. Mabilis na kinuha ni Ate Jessa ang kalderong kanina ay nililinisan ko at mabilis na lumapit sa akin. Aktong ihahampas niya sa akin yun, kaya napayuko ako dahil wala akong magawa. Pero ilang segundo na ang nakalipas ay wala akong naramdaman. Kaya dahan-dahan kong inangat ang ulo ko. Nagulat ako nang makita ko siyang nakahinto habang ang kanyang mga kamay ay nasa itaas at kaunti na lang ay tatama na sa akin ang kalderong hawak niya. Ha? Ate? Ano nangyayari? Bakit hindi ko magalaw ang kamay ko? Hindi ko alam. Anong ginawa mo, Maya? Bitawan mo ako! Wala akong ginagawa, Ate Jessa. Sinungaling ka, Maya! Bitawan mo ang kamay ko! Hukom, nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lang niyang mabitawan ang hawak niyang kaldero, habang ang kanyang kamay ay nananatiling nakataas at hindi niya maigalaw. Tutulungan ko na sana siya, pero bago ko pa man magawa yon, ay bigla naman siyang tumilapon na akala mo ay may malakas na puwersang tumulak sa kanya palayo sa akin. Aray! Ate! Ha? Ano yun? Hindi ko alam. Wala akong alam. Maniwala ka. Buisit ka talagang, Maya ka! Ate, tama na. May sademoyo talaga yung babae na yan eh. Saan mo nakuha niyang kapangyarihan mong kontrolin ako, ha? Walang yaka! Ate Jessa, wala akong kapangyarihan. Wala akong ginagawa sa inyo. Sinungaling ka!
Nagsasabi ako ng totoo. Kung ayaw niyong maniwala, hindi ko na kasalanan yon. Ha? Hoy, isusumbong ka talaga namin kay Kuya Arky. Humanda ka! Ha? Leo, lumayo ka na sa babaeng yan. Bruha yan! Ano? Bruha? Nakita mo naman yung ginawa niya sa akin, di ba? Ginamit niya yung powers niya para itulak ako! Leo, makinig ka kay Ate Jessa. Nakita mo naman yung ginawa niya sa amin. Sinaktan niya kami. Hindi nga ako yan. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Hindi ko naman hawak ang kamay mo eh. Magsisinungaling ka pa talaga, ha, Maya? Malamang nakapangyarihan mo may gawa nun, ha? Isusumbong ka talaga namin. Humanda kayo! Tara na, Helen! Buti nga, yan lang ang ginawa sa inyo eh. Ang sasama ninyo. Tama na. Baka marinig ka nila. Ate Maya, nakakainis na eh. Sa totoo lang, Hukom, wala akong pakialam kahit magsumbong sila. Hinding-hindi ko nahahayaang apihin nila ako. Pero ang totoo niyan, Hukom, nagsisinungaling at nagpapanggap lang talaga ako. Alam ko ang mga nangyayari. Noong bata pa ako, madalas akong maglaro sa likod ng bahay namin kasama ang kaibigan kong si Lira. Nung minsan, nagkayayaan kaming maglaro sa gubat. Muntik nang mahulog sa bangin si Lira. Wala akong maisip noon kundi ang hilahin siya kahit na alam kong baka mahulog kaming pareho. Pero bigla na lang akong nakaramdam ng malamig na hangin at may mga ugat ng puno na gumalaw para isalba kami. Hindi ko yun maintindihan noon, pero naniniwala akong may kung anong nilalang ang nagbabantay sa akin. Hindi ako natatakot dahil minsan na niya akong iniligtas, kaya hindi ko siya dapat katakutan. Ate! Hoy ate, ano ka ba? Kanina ba kita tinatawag na katulala ka dyan? Ang lalim ng iniisip mo, ate. Pasensya na. Ano ba yun? Tinatanong kita kung paano mo yung nagawa. May powers ka ba talaga? Saan ang galing yun? Hinaan mo nga yung boses mo. Hindi ko alam kung ano nangyari. Wala akong kapangyarihan. At saka isa pa, baka palabas lang yun ng bruha mong ate para sa akin na naman magalit ang kuya at tatay mo. Imposible naman palabas lang yun ni Ate Jessa. Nasaktan siya eh. Tapos parang may tumulak talaga sa kanya. Kitang-kita ko. Nakita ko rin pero hindi talaga ako yun. Wala akong alam. Kung ano man na nangyari sa kanya, nagpapasalamat ako dahil naligtas ako sa paghampas niya ng kaldero sa akin. Sabagay, pero baka naman may anghel ka, ate. May nagbabantay sa'yo. Pinoprotektahan ka sa mga masasama kagaya nila Ate Jessa. Anghel? Paano mo naman nasabi? At saka kung meron talaga, sana dati niya pang ginawa para hindi na nila ako nasasaktan. Kasi may tumutulong sa'yo. Isipin mo naman kasi, imposibleng gawa-gawa lang yun ni Ate Jessa. Ay naku, hayaan mo na nga yan. Anong hayaan? Hingiin mo ka mong tulong niya ulit dahil siguradong hindi palalampasin ni Kuya Arky ang nangyari kay Ate Jessa. Alam ko naman yon, pero hindi na ako magpapatalo sa kanya, no? Lalaban na ako. Nakita ko namang lumaban ka na. Sigurado akong kaya mo din si Kuya Arky. Kaya ko naman siguro. Talagang pinatutunayan mong masama ang ugali mo, ha? Oo yung bruhang tinatawag nila. Patutunayan na natin. Mukha ka naman kasi talagang bruha, ate. Alam mo yung mga witch sa fairy tale? Ayun, kamukha mo yung mga ganun, ate. Nakakainis ka talaga. Aasarin mo na naman ako. Hindi kita inaasar, ha? Talagang kamukha mo yung mga witch na yun. Tama na nga yan. Tulungan mo na lang ako magluto dahil dadating na si nanay mamaya. Oo na. Huwag mo akong gamitan ng powers mo, ha? Hindi mo kita inaaway. Ang kulit mo. Wala nga ako nun. Meron. Ayaw mo lang aminin para hindi ka mabuking. Wala nga. Meron nga. Hindi lang naman isang beses kung nakitang may powers ka eh. Ha? Kailan mo naman ako nakitang gumamit nun? Kanina ko nga lang nakita yon. At maging ako takanta rin na masaksihan yung nangyari kay Ate Jessa eh. Sus! Totoo nga. Kaya kahit na anong pilit mo dyan, wala ako ipapakita sa'yo dahil hindi naman totoong may kapangyarihan ako. Ano yung nakita ko nung nakaraan? Hindi ba dapat kapag sinasaktan ka tapos nagkakasugat, matagal gumaling? At saka dapat may peklat man lang na naiiwan kapag gumaling na. Pero yung sa'yo, ang bilis gumaling na sugat mo. Wala pang peklat. Ha? Akala ko normal lang yun. Anong normal ka dyan? Tingnan mo to sugat ko sa braso. Nung nakaraan pa to, di ba? Pero hindi pa rin magaling. Saka itong sa binti ko, puro peklat. Ikaw kahit maitim ka, wala kang peklat oh. Ang kinis nga ng balat mo eh. Baka kaya naiingit sa'yo sila Ate Jessa at si Ate Helen. Yun ang kinaiingitan nila sa akin? Babaw naman ang dahilan nila para saktan ako. Oo, sa pagkakaalam ko.
Ay, ang kikita talaga ng mga utak nila. Basta, naniniwala akong may powers ka. Ay, ang kulit talaga. Sabi ngang wala. Sus, meron yan ate. Hukom, hindi ko nalang pinansin si Leo sa mga sinabi niya. Paniwalang paniwala talaga siya na may powers akong ginamit kaya nakaganti ako kila Ate Jessa. Pero ang totoo ay wala naman talaga. Hindi nga rin ako makapaniwala na nangyari yun eh. Pero hindi ko pa rin maiwasang kabahan dahil alam kong sasaktan na naman ako ni Kuya Arky kapag nagsumbong ang kanyang mga kapatid. Kahit naman magpaliwanag ako ay hindi niya rin naman ako pakikinggan dahil ang kakampihan lang niya ay yung dalawa. Kaya napagdesisyonan kong mas mabuting lumaban na lang pabalik kesa magpaapi ulit. Makalipas ang 1 oras, habang abala kami ni Leo sa pagluluto, ay bigla na lang pumasok sa kusina si Kuya Arky. Galit na galit ang itsura habang kasunod niya naman ang 2 bruha niyang kapatid. Nakaramdam ako ng takot dahil alam ko kung paanong magalit si Kuya Arky, kaya hinanda ko na ang sarili ko. Maya! Ano na naman tong ginawa mo sa mga kapatid ko, ha? Kuya, wala po ginagawa si Ate Maya sa kanila. Umalis ka dyan sa harapan ni Maya! Leo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, masasaktan ka talaga! Leo, umalis ka na dyan! Bilisan mo! Hayaan mo na ako dito! Hindi! Hindi ako aalis! Hindi ko hahayaang masaktan niyo si Ate Maya! Alis dyan! Parusahan mo nga yan, kuya. Tingnan mo yung ginawa niya sa amin. Ang sakit na sugat ko. Magpepeklat to eh. Kaya nga po, ang sakit eh. Kung mukha mo kayang sugatan ko, para maramdaman mo rin kung gaano kasakit ang ginawa mo sa mga kapatid ko. Aray! Bitawan mo ang buhok ko, aray! Ang sakit, aray! Kulang pa yan, Maya, ha? Sige pa, kuya. Sugatan mo siya. Tama na yan! Nasasaktan si Ate Maya! Akala mo mapapalampas ko yung ginawa mo, ha? Tama na! Hindi ko alam kung anong nangyari, pero bigla na lang bumitaw sa buhok ko si Kuya Arky. Kaya nakalayo ako sa kanya. Takang-taka akong tumingin kay Kuya Arky dahil nakaupo siya sa sahig habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa akin. Yan ang sinasabi namin sa'yo, kuya. May kapangyarihan si Maya. Ginamitan niya rin kami ng kapangyarihan niya, kuya. Paano mo ginawa yun, ha? Bakit may ganyang kakapangyarihan? Hindi ko alam. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Sinungaling! Bakit hindi mo umining may kapangyarihan ka, ha? Wala nga akong kapangyarihan! Sinungaling ka talaga! Hukom, muling tumayo si Kuya Arky at muli naman akong sinugod gamit ang kutsilyo. Kinabahan ako sa maaari niyang gawin sa akin, kaya pinilit kong agawin sa kanya yung kutsilyo kahit pa mas malakas siya sa akin. Sigaw naman ang sigaw si Leo dahil natatakot siya na baka may masugatan sa amin. Pero mukhang desidido talaga si Kuya Arky na saktan ako. Sinangga ko ang kamay niya nang saksakin niya ulit ako. Pinilit kong huwag matamaan ng talim ng kutsilyo at nang makakuha ako ng tiyempo ay mabilis kong inagaw sa kanya ang kutsilyo dahilan para mapaatras siya. Nakita kong nasugatan ng kanyang palad dahil kinuha ko yun mula sa hawakan pababa ng kutsilyo kaya dumaan ito sa palad niya. Akala ko ligtas na ako dahil nakuha ko na ang kutsilyo pero hindi pa pala. Bigla na lamang dumating sila nanay at kitang-kita nila ang hawak kong kutsilyo at laking gulat nila nang makitang duguan ng kamay ni Kuya Arky. Galit na galit sila sa akin dahil ang akala nila ay papatayin ko si Kuya Arky. Hindi ako nakapagsalita nang sinigawan ako ni nanay at sinabing paparusahan ako. Tatanggapin ko na sana kung anumang parusa yon pero hindi ko inasahan ang huli niyang sinabi. Napapaluhurin ako sa asin ng 1 oras dahil sa pananakit ko sa mga kapatid ko na hindi naman totoo. Wala akong nagawa kung hindi lumuhod sa asin pero hindi na ako umiiyak kagaya ng dati. Awang-awa naman sa akin si Leo dahil kahit anong gawin niya ay hindi pa rin niya mapapaniwala sina nanay dahil nga may sugat sina Ate Jessa at Helen. Habang nakaluhod ako sa asin ay tawa naman ng tawa ang 2 bruha at si Kuya Arky. Ito kasi ang pinakamahaba kong pagluhod sa asin kaya sobrang sakit ng tuhod ko. Nang makaalis si nanay para pumunta sa kanilang kaibigan na namatayan, nagsimula na naman akong pagtulungan ng mga kapatid ko. Buti nga sa'yo! Sinabihan na kita eh. Kung nakinig ka lang sana, hindi 1 oras ang iluluhod mo sa mga malalaking butil ng asin na yan, ha? Tama lang yun sa'yo! Ang sasama niyo talaga! Hindi makakaalis si Maya sa asin na yan hanggat hindi natatapos ang oras niya. Sorry ka na lang, Maya. Wala kasi kaming awa sa'yo eh. Kaya patawad.
Hindi rin magtatagal ang mga kasamaan nyo. Bakit? Anong gagawin mo sa amin? Papalurin mo kami sa asin? Kagaya ng palagi mong parusa, ha? Kailan pa yan, ha? Para naman mapaghandaan namin. Ang tapang mo, ah. Akala mo naman kaya mo talagang gawin? Umalis na nga kayo dito. Wala naman kayong ginagawang maganda eh. Kakarmahin din kayo. Talagang lumalaban ka na sa amin, ha? Leo, baka gusto mo rin samahan si Maya dyan sa asin. Wala pa naman ngayon sila tatay dahil may importante silang pinuntahan. Tama na yan. Kung wala naman kayong sasabihing maganda, pumasok na kayo sa mga kwarto nyo at matulog na kayo. Ha, para ano? Para makaalis ka dyan sa asin? Hindi, no? Hindi kami papayag na makaalis ka dyan. Hindi mo kami mauutos sa mga ganyan-ganyan mo. Ate Maya, dumudugo na po yung tuhod nyo. Kaya ko pa. Matulog ka na, Leo. Hayaan mo na ako dito. Kaya ko naman eh. Hindi ate, sasamahan kita. May alam ako parang hindi dumugo yung tuhod mo. Sandali. Hukom, akala ko matutuwa na ako sa sinabi ni Kuya Arky. Pero nagulat ako nang bigla niyang lagyan ng alkohol ang tuhod ko na nakaluhod sa asin. Kaya napasigaw ako nun sa hapdi habang sila naman ay tawa ng tawa. Si Leo naman ay umiiyak na at hindi na alam ang gagawin. Gusto ko nang tumayo dahil sobrang sakit na ng tuhod ko. Pero nagulat ako nang bigla na lang nawala ang hapdi noon. At maging ang tatlo ay napahinto sa pagtawa nang makita nilang unti-unting nawawala ang dugo sa tuhod ko. Ano nangyayari sa kanya? Bakit nawawala ang dugo sa tuhod niya? Ay, isa talaga siyang bruha! May kapangyarihan talaga siya! Paano mo yung nagawa, ha? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Tingnan natin kung malalabas mo yung kapangyarihan mo kapag sinasaksak kita nito. Kuya, tama na yan. Bitiwan mo nga yung kutsilyo. Kuya, hindi ba sobra na yan, ha? Hayaan mo siya, Helen. Tingnan natin kung may kapangyarihan ba talaga ang bruha na yan. Kuya, wag po, tama na. Wala po akong kapangyarihan. Wag niyo po akong sasaktan. Kuya, ibaba mo na yan. Hindi. Susubukan lang natin kung totoo ngang may kapangyarihan ka. Hukom, takot na takot ako habang nakatingin sa kamay ni Kuya Arky. Gusto kong tumayo para tumakbo dahil mukhang hindi siya talaga nagbibiro. Ang lakas na ng kabog ng dibdib ko dahil paglapit niya, napapikit na lamang ako nang hawakan niya ang balikat ko habang si Leo naman ay napasigaw sa gulat. Hinintay kong may dumampi sa akin pero wala. Nang idilat ko ang mga mata ko ay laking gulat ko nang makita kong isang babaeng nakasuot ng bestidang puti at may kung anong halamang nakasuot sa kanyang ulo. May liwanag na nanggagaling mula sa kanyang mga mata. Maging ang kanyang kanang kamay ay nagliliwanag din habang nakatutok yun kay Kuya Arky na sa tingin ko ay pumipigil sa kanyang paggalaw. Hindi ko gusto ang pagtrato niyo kay Maya. Masyado nang masama ang ugali niyo. Kuya! Anong nilalang yan? Bakit ganyan ang itsura niya? Ang ganda niya! Maya, inuutusan kitang tumayo dyan. Ngayon din. Engkantada nga. Totoo ba itong nakikita ko? May engkantada sa harapan ko. Ate Maya, tulungan na kita. Papalampasin kong muli ang kasamaang ginawa niyo ngayon kay Maya. Pero sa oras na maulit ito at pagtangkaan niyong muli ang buhay niya, ako na ang makakalaban niyo. Kuya Arky! Tumayo ka dyan! Hindi ko maigalaw ang kamay ko. Hindi mo talaga maigagalaw yan hanggat pumipigil ang kapangyarihan ko sa kamay mo. Tanggalin mo to! Alam niyo bang awang-awa ako sa inyo? Imbis na maawa ako kay Maya dahil lagi niyo siyang sinasaktan, sa inyo ko naaawa. Nakain ng inggit ang mga puso niyo na dapat ay tanggapin at pahalagahan niyo ang isa't isa dahil isang pamilya na kayo. Pero hindi. Sino ka ba? Ano bang pakialam mo sa pamilya namin? Wala kang alam kaya wag kang makialam, ha? Kaya nga, pakialamera masyado. Hindi mo naman kilalang babae na yan eh. Hindi kilala? Simula bata pa lamang si Maya ay kilala ko na. Kitang-kita ko rin ang pangaaping ginawa niyo sa kanya. Kaya hindi niyo ako malilinlang sa mga sinasabi niyo. Ba't ka ba nandito, ha? Away pamilya to, hindi ka dapat makialam. Tama na, kuya. Kinakampihan mong babae na yan, Leo? Kesa sa amin, ha? Kapatid ko rin naman si Ate Maya. At tama lang nakampihan ko siya dahil siya ang nasa tama. Tama? Wala kayang ginawang tama sa pamilya natin eh. Tingnan mo nga ang itsura niya. Isa siyang hampas lupa kagaya ng nanay niyang parang pinulot lang ni tatay sa basurahan.
Helen, bawin mo ang sinabi mo. Hindi hampas lupa ang nanay ko! Napakasama talaga ng ugali mo, Ate Helen. Nanay ko at asawa ng tatay mo ang sinasabihan mo ng hampas lupa. At siyang nagpapakain sa inyo. Wala kang utang na loob. Tama naman ang sinabi ni Helen eh. Kung hindi dahil sa amin, hindi gaganda ang buhay niyo ng nanay mo, Maya! Mga wala kayong utang na loob. Nanay ko ang sinasabihan niyo ng ganyan samantalang siya nag-alaga sa inyo kapag nagkakasakit kayo. Hindi niyo ba naisip yun, ha? Ha? Obligasyon niya yun dahil asawa siya ng tatay ko. Pero hindi niyo siya kayang respetuhin kahit bilang tao lang, ha? Ganyan ba talaga kasama ang ugali niyo? Maya, pwede kong gawin sa kanila ang gusto mong gawin ko. Kung ano man ang iyong kahilingan, ay tutuparin ko. Kulang ang parusa sa kasamaan nila. Bahala na ang karmang gumanti sa kanila. Pero ate, pagkakataon mo na to para gumanti sa kanila. Kahit gumanti ako, walang magbabago. Pero hindi ko hahayaang pagsabihan nila ng masasakit na salita si nanay dahil baka kung ano ang magawa ko sa kanila. Pakawalan mo na ako dito! Pakawalan mo na si kuya! Para ano? Para masaktan nyo na naman si Ate Maya? Pwede ba, Ate Jessa? Tama na yung kasamaan ng ugali mo. Pag hindi mo pinagpatuloy yan, hindi ka mapupunta sa langit, sa impyernong diretsyo mo. Leo! Si Ate Jessa sinasabihan mo niyan, ha? Matuto kang gumalang! Bakit? Ikaw ba, Ate Helen? Gumagalang ka ba kay Ate Maya? Hindi rin naman, di ba? Kaya wag mo ko sabihin ng ganyan kung ikaw mismo walang galang. Hindi niya naman kailangan ng respeto at paggalang ko dahil hindi niya yun deserve. Kasamaan talaga ng ugali ang nabibigay sa'yo ng babae na yan. Pati ang ugali mo, Leo, naapektuhan na. Hindi talaga maganda ang impluwensya ng babaeng kinakampihan mo, Leo. Lalo namang masama ang mga ugali nyo. Tapos gusto nyo kayong kampihan ko? Leo, tumahimik ka na ha, sumusobra ka na. Tama na yan, itigil na natin to. Hindi, Ate Maya. Gumanti ka sa kanila. Matagal mo nang tinitiis ang pananakit nila. Bakit? Anong ganti ang gagawin mo sa amin, ha? Kung makaganti ka, hindi ko na kailangan gumanti. Kasi kahit na anong gawin ko sa inyo, wala ring magbabago. Hihilingin ko lang na sana karmahin kayo. Tunay ngang napakaganda ng iyong puso, Maya. Kahit na may pagkakataon kang gantihan sila, hindi mo ginagawa. Hindi na nila kailangan ng ganti. Halata namang inggit lang sila. Sobra. Akala mo kung sinong maganda. Kami? May inggit sa'yo? Ay, Diyos ko naman! Walang-wala ang kalagayan namin kaysa sa kalagayan mo! Talaga ba, Ate Jessa? Pansin ko lang naman kasi, inggit ka kay Ate Maya. Dahil mas makinis at di hamak na mas maganda siya kaysa sa'yo. Kaya lagi mo siya sinasaktan at sinusugatan para masabing hindi siya maganda, tama ba? Hindi! Hindi totoo yan! Leo, tama na yan! At ikaw naman, Ate Helen, kulang na lang magsuot ka ng maduduming damit at pwede ka ng tawagin pulubi. Pareho kayo ni Ate Jessa. Nakakaawa kayo. Di hamak namang mas maganda ang kalagayan namin sa buhay kesa sa'yo. Kalagayan yung kung hindi dahil kay nanay, wala na kayong tinitirhan ngayon. Ano bang ipagmamalaki mo sa ginawa ng hampas lupa mong nanay sa amin, ha? Hukom, nag-init ang ulo ko dahil sa sinabi niya at mabilis na kinuha ang kutsilyong hawak ni Kuya Arky. Mabilis ko yung itinutok kay Ate Jessa dahil sa sobrang galit. Lahat naman sila ay nagulat dahil sa ginawa ko. Ate Maya? Isa pang beses na marinig ko mula sa bibig mo ang salitang yan. Hindi ako magdadalawang isip na itarak sa leeg mo ang kutsilyong ito. Maya! Pwede ba ibaba mo yan, ha? Hoy, Maya! Uminahon ka nga! Nagmamakaawa kayo ngayon? Pero kanina nung ako nagmamakaawa sa inyo, pinakinggan niyo ba ako? Mga wala kayong puso! Ate Jessa! Ano gagawin natin? Papatayin mo ako, ha? Sige, patayin mo ako para mabulok ka sa kulungan! Kulang pa ang pagpatay ko sa iyo sa mga ginawa mo sa akin. Hindi sapat ang kamatayan mo! Maya, ibaba mo na ang kutsilyo. At pakawalan niyo na rin ako! Sa oras na galawin niyo ulit si Maya, ako na mismo magpaparusa sa inyo. Akala niyo magagalaw niyo pa si Ate Maya? Nagkakamali kayo. Bakit? Pinagmamalaki niya yung diwatang kasama niyo? Mali naman yan ang kinampihan eh. Hoy ikaw, hindi mo ba alam na masamang tao yung babae na yan? Oo, tama! Bruha yan! Ikaw ang bruha! Nahiya naman yung buhok ni Ate Maya sa maitim mong kulot na pag-uugali. Leo! Lumapit ka nga dito sa amin! Layuan mong babaeng yan!
Pakawalan mo na ako dito! Sana lang talaga kayong tatlo na lang ang karmahin at hindi na ang tatay nyo. Pwede nyo na pong pakawalan si Kuya Arky. Wag! Baka kung anong gawin sa atin ni Kuya! Leo, ano ba? Walang gagawin sa'yo si Kuya! Sa akin wala, pero siguradong sa'yo, Ate Maya, meron! Hayaan mo na. Hukom, binitawan ng diwata ang kamay ni Kuya Arky. Tumalikod na rin ako para sana maglakad na palayo sa kanila. Pero mabilis na inagaw sa akin ni Kuya Arky ang hawak kong kutsilyo at itinutok yun sa akin. Ate Maya! Akala mo makakatakas ka, ha? Wala ka talagang takot. Mabilis akong nabitawan ni Kuya Arky dahil sa malakas na hangin na hindi namin malaman kung saan nanggagaling. Pero malakas ang kutob kong gawa yun ng diwata. Sa oras na pagtangkaan mong muli ang buhay ni Maya, sisiguruhin kong hindi ka na mabubuhay pa. Kuya Arky! Bitawan mo si Kuya! Para ano? Masaktan niya ulit si Ate Maya? Tumigil nga kayo! Kuya, umabot ka na ba talaga sa gusto mo akong patayin, ha? Ganyan ba talaga kalaki ang galit niyo sa akin? Oo, dahil kahit wala kang ginagawa, ikaw palagi ang pinapaboran. Ano? Pabor? Maang-maangan ka pa. Pati nga tatay namin nakuha mo na eh. Hindi ko kasalanan yun. At hindi ko rin ginustong paboran ako ng tatay nyo dahil alam kong mga inggitera kayo. Kami pa ngayon ang inggitera? Meron pa bang iba, Ate Jessa? Hindi ba't ikaw ang inggit na inggit kay Ate Maya? Leo! Hindi ko alam kung dapat ba ako maniwala sa inyo. Kung dapat rin ba ako magtiwala o umasa na magbabago kayo. At sa tingin mo ba gano'n na lang kadali yun? Matapos lahat ng paghihirap namin na nasayang lang dahil sa'yo? Kayo ang sumira nun. Minulat niyo nga ako sa isipan na sirang-sira sa akin si Ate Maya eh. Kung ano-ano sinasabi niyo tungkol sa kanya. Pero ni minsan ba nakarinig kayo ng panlalait sa kanya? Di ba hindi? Nakakahiya kayo maging kapatid sa totoo lang. Lalo ka na, Kuya Arky. Hinayaan mong manipulahin ka ng dalawa mong kapatid. Ikaw ang matanda, ikaw ang dapat na nagsisilbing gabay namin. Pero hindi, nakikisali ka pa. Dahil totoo naman ang sinasabi nila. Totoo? Bulag ka ba, Kuya? Kailan pa naging totoo ang sinasabi nila kapag ako na nagsasabi ng totoo? Hindi ba kahit hindi mo naman nakita ang pangyayari, sila pa rin ang kinakampihan mo? Samantalang ako, hindi ka pa nagpapaliwanag, pinaparusahan mo na ako agad. Kailan ka naging patas, ha? Kuya Arky, akala ko talaga tutulungan mo si Ate Maya kapag inaapi siya. Pero ikaw pang nangunguna. Sana lang dumating ang araw na mapagtanto niyong mali ang ginagawa niyo. Dahil nakakahiya na nandito tayo sa iisang bubong, tapos ganito ang trato natin sa isa't isa. Lahat ng tao binibigyan ng pagkakataong magbago. Kaya kayong tatlo, bago pa man mahuli ang lahat, magbago na kayo. Tama na yan! Pwede niyo na silang pakawalan. Kuya! Pasalamat kami kasama kang diwata at may kapangyarihan. Kaya ganyan ka makaasta. Alam na namin lahat na mahina siya. Hindi pa tayo tapos, Maya. Humanda ka! Grabe, iba talaga ang tapang niyo. Iba talaga ang nagagawa ng inggit. Hukom, lahat kami ay nagulat nang bigla na lang may mga sumulpot na ugat sa pintuan at bintana namin at pumasok sa loob ng bahay. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mukha ng mga kapatid ko nang makita nilang papalapit ito sa kanila. Ayaw niyo naman sigurong pasukan kayo sa katawan ng mga ugat na ito, hindi ba? Ate! Pauna pa lang ito sa pwede kong gawin sa inyo. Bilang isang tao, hindi dapat ganyan ang turing niyo sa inyong kapamilya. Nawala ang takot sa mga mukha nila nang dahan-dahang maglabasan ang mga ugat ng puno at halaman sa bahay. Para silang nabunutan ng tinik at nakahinga ng maluwag. Maya-maya ay bumalik na sila nanay at tiyo at ang diwata naman ay bigla na lang nawala sa paningin namin. Pero nararamdaman ko pa rin siya dahil parang may presensya pa rin sumasama sa akin. Kinabukasan ay maaga akong gumising para pumunta sa palayan. Sinamahan naman ako ni Leo para lagyan ng pataba ang mga pananim. Habang nandoon kami, bigla na lamang nagpakita sa amin ang engkantada na tumulong sa akin kagabi. Magandang araw, Maya. Magandang araw din po. Teka nga po pala, bakit kilala niyo ko? Sa dinami-dami naming magkakapatid, ako ang kinakampihan niyo. Dahil mabait ka daw, Ate Maya.
Hindi lang yon. Matagal na kitang kilala, Maya. Bata ka pa lang, binabantayan na kita. Ha? Binabantayan niyo ko? Bakit naman po? Doon kita nakilala sa gubat sa dati niyong tinitirhan ng nanay mo. Naglalaro ka noon kasama ang isang batang babae at aksidente siyang nahulog sa isang bangin. Pero hindi ka nag-alinlangan na tulungan siya kahit na alam mo sa sarili mo na mapapahamak ka. Ganyan po talagang ugali ni Ate Maya. Kaya simula noon ay palagi mo na akong kasama. Sabi ko na sa'yo, Ate Maya, may guardian angel ka. Hindi ako anghel. Isa akong diwata na naatasang bantayan ng kalikasan. Pero bakit hindi po kayo nagpapakita sa akin? Dahil hindi naman mahalaga kung makita mo ko o hindi. Pero kanina, hindi na ako nakatiis at kailangan na talaga kitang tulungan sa mga kapatid mo. Sumusobra na kasi sila. Mga demonyo po kasi talaga yung tatlong yon. Si Ate Maya nga po yung palagi nilang inaapi eh. Saksi rin ako sa mga pang-aapi nila. Hindi ko nga po alam kung bakit sila nagkakaganon eh. Wala naman akong ginagawa sa kanila. Masama lang talagang ugali nila at mga inggitero't inggitera. Hayaan mo, may ibibigay ako sa'yo. Maya, pwede mo itong magamit dahil makapangyarihan ito. Hukom, inilahad niya sa aking harapan ang kanyang kamay na nakatiklop. Nang buksan niya ang palad niya, ay bigla na lamang lumitaw ang isang batong maliit na kulay puti. Para sa'yo, Maya. Ano po yan? Ang tawag dito ay mutya ng kuweba. May kapangyarihan ito na pwede mong kontrolin. Wow! May kapangyarihan ka na din, ate. Pwede rin po ba yan sa mga aswang? Ha? Aswang? Paano naman napasok ang aswang dito, Leo? Kasi nga, mukhang aswang yung tatlo eh. Baka pwede natin magamit sa kanila. Pwedeng pwede. At mas lalo na sa totoong aswang. Mabisa itong pangontra kasama ng asin at bawang. Wow! Hindi ka na nila kakayanin, Ate Maya. Gamitin niyo to sa kabutihan. Huwag sa kasamaan. Naku, makakaasa po kayo kay Ate Maya. Mabait yan eh. Hukom, matapos ang gabing yon ay umuwi na rin kami sa bahay. Kabadong-kabado naman si Leo dahil baka awayin na naman kami ng tatlo. Pero nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang nasa bahay na si nanay at hindi na kami magagawang awayin ng tatlo. Pero buong maghapon ay iba rin ang tingin nila sa amin, lalo na sa akin. Parang anumang oras ay gusto nila akong patayin. Pagsapit ng gabi ay nakaramdam ako ng kakaiba. Parang may hindi magandang mangyayari, kaya hindi ako mapakali. Ate Maya, matulog ka na. Kanina ka pa dilat ng dilat dyan eh. Hindi ako makatulog eh. Bakit naman? Antok na kaya ako. Mauna ka na matulog. Baka naman natatakot ka lang na baka pumasok dito sa kwarto natin sila Kuya Arky. Hindi naman ako takot sa kanila eh. Bakit hindi ka makatulog? Kung ano-ano sigurong nasa isip mo, no? Wala din. Hindi lang ako mapakali. Parang may kakaiba kasi dito sa bahay natin. Kakaiba? Anong kakaiba? Hindi ko nga rin alam eh. Ay naku, Ate Maya, itulog mo na lang yan. Mauna ka na. Ilang saglit lang ay halos malaglag kami ni Leo sa kama nang may bigla na lang bumagsak sa bubong ng bahay namin. Ha? Ano yun, Ate Maya? Hindi ko alam. Tingnan natin. Huwag na, baka may nambato lang sa atin eh. Yun na nga, nang maaway ko. Tay! Si Ate Helen! Tara, bilisan mo. Helen, nasan ka? Doon sa labas, bilis! Anong nangyari doon? Hukom, lahat kami ay nagulat nang makita namin ang isang nilalang na hindi namin malaman kung ano. Malaki ang mga pakpak nito at paminsan-minsan ay nilalabas niya ang kanyang dila na parang espada sa haba. Tanging ang liwanag ng bilog na buwan ang nagsisilbi naming tanglaw sa dilim. Pati na rin ang ilang lampara na inilagay ni nanay sa paligid ng bahay namin. Naku, ano yan? Ay! Helen! Kuya! Tulong! Kuya, si Helen nakuha niya! Bakit kasi lumalabas kayo kaagad? Leo, pumasok tayo sa bahay. Kumuha ka lang asin at bawang. Ako na sa buntot pagi. Anong gagawin natin sa asin at bawang, ate? Hindi naman tayo magluluto ah. Hindi mo ba natatandaan yung sinabi ng diwata sa atin? Mabisang pangontra ang asin at bawang sa aswang. Pero hindi naman natin alam kung aswang ba talaga yan. Malalaman natin yan. Bilisan mo na.
Pagpasok namin sa bahay ay kaagad kong hinanap ang buntot pagi at sinunod ang sinabi sa amin ng diwata. Ang kanyang binigay na mutya ay nilagay ko sa hawakan ng buntot pagi. Nagmadali na rin kaming palabas nang makuha na namin ang mga kailangan. Ate Maya, ito na nga sinat bawang. Ano gagawin niyo dyan? Hindi tayo nakikipagbiroan dito. Aswang ang kalaban natin. Umalis ka na lang dyan, Ate Jessa, kung ayaw mong mamatay. Kumuha ka na lang kasi dyan ng asin at bawang para naman may maitulong kayo. At sa tingin mo naman, Maya, matatalo mo yan? Kailangan kong iligtas si Helen. Kung ayaw niyong tumulong, pumasok na lang kayo sa loob ng bahay. Ate, papalapit na siya. Leo, dito ka lang sa likuran ko. Huwag kang aalis dyan. Maya, kung gusto mo magpakamatay, huwag mo nang isama si Leo. Ay, kung ayaw mo naman tumulong, Ate Jessa, manahimik ka na lang dyan. Pasalamat ka nga, tinutulungan namin si Ate Helen eh. Leo, dapa! Ang haba ng dila niya. Hala, Ate Maya! Nandiyan na siya! Inihanda ko ang sarili ko nang bumuka ang pakpak nito at sumugod sa amin. Iyak naman ang iyak si Helen habang nasa itaas. Akala ko lilipad na siya pero nagkamali ako dahil bigla na lang humaba ang dila nito at pumunta sa akin. Ate, dapa! Leo, sabuyan mo ng asin! Leo, mag-iingat ka! Kailangan namin ng tulong, hindi namin kaya to! Nagmamarunong ka kasi, hindi mo naman pala kaya! Pwede ba, Ate Jessa, kahit ngayon lang? Huwag kang magmaldita dyan! Kailangan ni Ate Helen ng tulong, oh! Jessa, kunin mo yung isang buntot pagi doon, bilis! Leo, ilag! Tuloy-tuloy na sinabuyan ni Leo ng asin ng aswang, dahilan para mapasigaw ito ng malakas. Nasusunog ang balat nito. Tanda na isa nga yung aswang. Nagulat kami nang bigla na lamang itong bitawan si Helen at mabilis na sumugod sa akin. Pero bago pa man yun makarating sa akin, ay hinampas ko na yun ng buntot pagi kaya nalaglag yun sa lupa at ininda ng matindi ang sakit. Ate Maya, sige ba? Habang hindi pa siya nakakabangon! Sige pa! Yan, kaunti na lang, mapapatay na siya! Tama na! Anong tama na? Sige ba, patayin mo siya, Ate Maya! Wag! Tumigil na kayo! Ano ba, Ate Jessa? Tayo ang papatayin yan pag binuhay pa natin yung aswang na yan! Hindi kayo papatayin yan kundi si Maya lang! Ha? At bakit naman ako lang? Kilala mo ba ang aswang na to, Ate Jessa, ha? Bakit hindi ka makasagot, ha? Gusto mo talagang ipapatay si Ate Maya, no? Timonyo ka talaga! Napakasama mo, Ate Jessa! Oo, gusto ko na siyang mamatay kaya kinausap ko si Lola na patayin siya! Ano? Si Lola? Ha? Sino Lola ang sinasabi mo, Ate Jessa? Ha? Aswang ang lola mo? Oo, aswang ang lola ko. Kaya gusto kong ipapatay ka sa kanya. Lahat na lang nasa iyo na, Maya! Jessa, tumigil ka na! Ate Jessa, bakit mo nagawa yun? Muntik na ako mamatay kanina. Si Maya lang ang papatayin niya, hindi kayo. Tama na! Tumabi ka dyan, Ate Jessa, kung gusto mo pang mabuhay! Bakit? Anong gagawin mo, Maya? Papatayin ko siya! Hindi mo siya pwedeng patayin! Lola ko yan! Tapos ako, pwede mo lang ipapatay, ha? Sa sobrang galit ko, Hukom, itinulak ko si Ate Jessa para umalis sa harapan ng aswang. Mabilis kong hinampas ang aswang ng buntot pagi na napahiyaw ng malakas dahil sa sakit. Hahampasin ko pa sana siya muli pero mabilis itong nakakilos at nakalipad pa itaas. Inaabangan ko naman kung susugod siya muli sa akin pero palingalinga ito na parang may hinahanap. Habang si Ate Jessa naman ay umiiyak na. Ilang saglit pa ay bigla na namang humaba ang dila ng aswang at sumugod papunta sa akin. Pero nagulat ako nang bigla yung harangin ni Leo at pinaghahampas ng buntot pagi. Ate Maya! Tutulungan kita! Tama na! Tumigil na kayo! Abangan mo ang pagsugod niya. Ako bahalang pumatay sa kanya. Ate Maya! Lumilipad na naman siya! Susugod yan sa atin. Humanda ka! Ate! Ayan na siya! Dapa! Helen! Saan ka pupunta? Tutulungan ko sila! Helen! Bumalik ka dito! Mag-iingat kayo! Galit siya at malakas! Ang kapal ng balat niya. Halos hindi siya masugatan. Pero nasusunog naman siya sa asin at bawang. Paano ba natin siya mapapatay? Leo! Ikaw nang gumamit ng buntot pagi! Ako na sa asin at bawang! Bantayan mo pag-atake niya, Helen. Mabilis siyang kumilos. Baka hindi niyo mamalayan. Huwag niyong hahayaang mawala ang paningin niyo sa kanya. Baka bigla siya sumugot at dalhin tayo pataas. Leo, mag-iingat ka! Ikaw din, Ate Maya, dahil ikaw ang target niya. Kaya ko ang sarili ko.
Ayan na siya! Dapa, Helen! Ate! Sa sobrang bilis niyang kumilos ay nahawakan niya ang balikat ko at mabilis akong inilipad. Nagpupumiglas ako at mahigpit na hinawakan ang buntot pagi, saka ito hinampas pa itaas. Hindi naman ako nabigo dahil natamaan siya at sa sobrang lakas ng epekto nun ay nabitawan niya ako. Pero hindi ko hinayaang mahulog ako. Kumapit ako sa kanyang paa kaya nakasabit pa rin ako sa kanya. Muli ko yung hinampas gamit ang buntot pagi. Hindi lang yun hukom, inabot ko rin ang pakpak nito para putulin yun. Nang hirap na siya makalipad, ay pilitan niya akong inaalis sa pagkakakapit. Pero mas lalo akong kumapit hanggang sa maabot ko ang kanyang pakpak at gamit ang buntot pagi, hinampas ko yun ng buong lakas. Nawalan siya ng balanse sa paglipad niya. Nakaramdam naman ako ng takot dahil baka malaglag ako. Pero laking gulat ko nang may pumulupot sa katawan ko na parang ugat at dahan-dahan akong ibinaba sa lupa. Sa di kalayuan, nakita ko ang pagbagsak ng aswang. Lola! Ate Maya! Ayos ka lang? Oo. Paano mo nagawa yun? Nakontrol mo ang ugat ng puno? May kapangyarihan nga siya, di ba? Gusto mo subukan? Ay, hindi. Eh di manahimik ka dyan. Jessa! Mga walang iya kayo! Papatayin ko kayo! Subukan mo lumapit kay Ate Maya. Hindi ako magdadalawang isip na ihampas sa itong buntot pagi. Tumabi ka dyan! Ako ang kalabanin mo, Maya! Ate Jessa, tama na. Maling-mali kasing ginawa mo eh. Pati tuloy ako nadamay. Tama si Helen, Jessa. Kahit ako nabulag sa mga sinasabi mo, tumigil ka na! Teka, nagbago na kaya talaga tong dalawang to, Ate Maya? O baka naman pakitang tao lang yan? Hindi ko din alam eh. Sus, malamang hindi totoo yan, no? Hayaan mo sila. Ang mahalaga ngayon natalo na natin ang aswang. Nababaliw na talaga yata si Ate Jessa. Kumuha pa talaga siya ng aswang. Lola mo rin naman yun ah. Hoy, wala akong lolang aswang ha. Wala daw, kadugo mo din yun. Kahit na, di ko pa nga yata nakita yan eh. Kahit ako din, hindi ko nga alam na may lola pala kayong aswang. Kuya, tulungan mo kami. Dali natin siya sa albularyo. Paano? Baka sila pang pumatay sa kanya kapag nakitang itsura niya. Bakit ba kasi naisip mong humingi ng tulong sa kanya? Ano bang pumasok dyan sa utak mo ha, Ate Jessa? Pinapahamak mo kaming lahat eh. Wala na akong ibang maisip para mapatay ang si Maye. Ate naman, ang usapan natin takutin lang siya para umalis sa dito sa bahay. Pero sumobra ka na eh. Dahil hindi tayo matatahimik hanggat nabubuhay ang babae na yan. Tama na. Sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam kung bakit ako nakikinig sa inyo eh. Oh, nag-aaway-aaway pa kayo, pare-pareho naman kayong may mali. Tumigil na kayo. Pumasok na kayo sa loob at magpahinga. Hukom, nagulat kaming lahat nang bigla na lamang magpalit ng anyo ang aswang. Bumalik ito sa kanyang anyong tao at kitang-kita namin ang kanyang itsura. Tunay ngang matanda na ito at ang kanyang balat ay nasusunog na. Lola! Lola! Ay, nakakatakot. Pumasok na kayo sa loob, Leo. Magpahinga ka na. Hayaan mo na sila dyan. Tara na nga. Hindi rin naman natayong manggugulo sa atin, di ba? Hindi ko din alam, pero sana nga natauhan na sila dahil sa nangyari. Alangan, muntik na naman tayo mapahamak dahil sa kagagawa ni Ate Jessa. Nagtataka lang ako kung paano sila nagkaroon ng lolang aswang. Hindi ko man lang nakita ang matandang yun eh. Ako nga rin, Ate. Baka sa side nung mama nila. Kasi sa side naman po ni tatay, nakilala ko na lahat. Siguro. Sige na, pumasok ka na sa kwarto at matulog. Ikaw din, Ate Maya. Grabe pa naman yung pakikipaglaban mo kanina. Ang lakas mo nga eh. Salamat talaga sa mutya na binigay ng diwata. Kaya nga, mabuti na lang talaga. Kinabukasan nang magising ako ay parang walang nangyari sa tatlo. Magkakasama pa rin sila at nagtatawanan. Si Ate Jessa na kahapon ay iyak na iyak, ngayon naman ay tawa ng tawa. Unang lumapit sa akin si Helen. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga nasabi at nagawa. Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya ngumiti na lang ako. Sumunod naman si Kuya Arky na ganun din ang sinabi sa akin. Patawarin mo kami ha. Nagsisisi na talaga kami sa mga nagawa namin sa'yo. Hayaan nyo, babawi kami sa inyo ni Leo. Totoo naman ba to?
Alam mo, Maya, hindi naman talaga ako galit sa'yo nung una eh. Kaya lang katagalan naiingit na ako sa'yo. Lalo na kapag magkasama kayo ng nanay mo. Eh nanay niyo na rin naman siya ngayon eh. Ako naman hindi naiinggit sa'yo. Naiinis lang ako kasi ganun ang nararamdaman ng mga kapatid ko. Ayoko namang maramdaman nilang hindi ko sila mahal kaya kahit na alam kong mali, ginagawa ko dahil dun lang sila nakakaramdam na mahal ko sila. Naiintindihan ko naman kayo. Masaya ako dahil nalaman nyo na rin ang mga kasalanan nyo. Maya, bati na tayo ha? Anong bati? Bilis naman yata. Leo, pasensya ka na. Hindi ako naging magandang impluwensya sa'yo. Hindi talaga. Sa kapangitan mo ba naman yan, Ate Helen? Pagkakamalang ka na kaagad na hindi magandang impluwensya eh. Leo, alam ko, tanggap ko naman eh. Saka sanay na ako sa pangaasar ni Leo. Bata pa lang yan, mahilig na yung mambuisit. Nga pala, bakit kayong dalawa lang ang humihingi ng tawad kay Ate Maya? Nasa si Ate Jessa? Nandun siya kay Lola. Doon siya natulog kagabi. Huwag kayong mag-alala. Sasabihan ko siya kapag nakauwi na siya mamaya. Ang tanong, papayag kaya yon? Hayaan na lang natin siya. Kung gusto niya talagang humingi ng tawad, hindi na natin siya kailangan sabihan dahil gagawin niya yon at kahit walang taong nagsasabi sa kanya. Tama, sa sobrang taas ng pride nun sa sarili, siguradong hindi yun hihingi ng tawad kay Ate Maya. Basta, hindi na tayo ngayon mag-aaway, ha? Sigurado na yon. Dahil naiinis na rin sa atin sila tatay. Kaunti na lang paghihiwa-hiwalay na nila tayo. Basta, kung maghiwa-hiwalay man tayo, hindi ako sasama sa inyo. Talagang kay Maya ka hanggang dulo, ha? Oo naman. Wala naman kasi siyang ibang kapatid maliban sa akin eh. Kaya ko namang mabuhay kahit wala ka, no? Ay, hindi mo na ako kailangan? Kailangan pa rin naman, pero... Sus, ayaw pang sabihin na ayaw na niya sa akin. Hindi nga. Bahala ka nga dyan. Tulungan mo na lang ako magluto ng kakainin natin. Tutulong na din ako. Yan, tama yan. Natuwa naman ako dahil kahit papano ay nagiging maayos na kaming magkakapatid. Hindi ko na kailangan makipag-away sa kanila. Pagsapit ng gabi ay hindi pa rin bumabalik si Ate Jessa. Hindi na rin namin siya hinahanap dahil wala rin naman sila nanay. Hindi namin sigurado kung uuwi sila ngayon. Lumabas muna ako ng bahay para pakainin ang mga alagang manok namin. Nakalimutan ko pala silang pakainin kanina. Habang nagpapakain ako, ay nakaramdam ako na parabang may nakatingin sa akin. Kaya lumingalinga ako para hanapin kung sino yon. Halos mapatalon ako sa gulat nang makita ko si Ate Jessa na nakatayo sa madilim na parte ng aming bakuran. May mga ilaw naman kaya alam kong siya yon. Naglakad siya papalapit sa akin at unti-unti kong nakita ang galit niyang muka na parabang may ginawa na naman akong masama sa kanya. Ate Jessa, sinabihan na kita. Hindi pa tayo tapos. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kanina ka pa namin hinihintay nila Kuya Arky. At talagang nakuha mo na rin sila. Nakuha mong paikutin ang ulo ng mga kapatid ko. Akala mo ba madadala mo ako sa mga ganyan? Nagkakamali ka dahil sisiguruhin ko ngayong gabi. Mapapatay ka na! Teka ate, tama na to. Huwag na tayo mag-aaway. Ate Maya, sinong kausap mo dyan? Ate Jessa, bumalik ka na pala. Nagkausap na ba kayo ni Maya? Ate Jessa, bakit ganyan ka makatingin? Anong nangyari sa'yo? Ayos ka rin mambilog ng ulo, Maya, ha? Kuhang-kuha mo mga kapatid ko eh. Ate, hindi niya binilog ang ulo namin. Humingi ka na lang ng tawad kay Maya para matapos na to. Sige na. At sa tingin niyo ba hihingi ako ng tawad sa babae na yan? Matatapos lang to kapag patay na si Maya. Sabi ko sa inyo, hindi na talaga magbabago si Ate Jessa. Ate Jessa, wag mo akong matawag-tawag na ate dahil hindi kita kapatid. Wala akong kapatid na mga agaw at higit sa lahat, wala akong kapatid na hampas lupa. Ate Jessa, ano ba? Tama na yan. Tingnan natin kung hanggang saan pa yung tapang mo. Nagulat kaming lahat nang bigla na lang may lumipad sa harapan namin. Kilala ko ang nilalang na yon. Takang-taka ako dahil kahapon lang halos mamatay na ang kanyang lola dahil sa ginawa ko. Pero ngayon parang walang nangyari sa kanya. Buo pa rin ang kanyang mga pakpak at wala rin siyang mga lapnos sa katawan. Paano nga? Akala mo nagwagi ka na. Nagkakamali ka. Lola? Paano nawala yung mga sugat niya sa katawan? Pati buo na rin yung kanyang pakpak.
Isang aswang ang lola ko na may kakayahang gamutin ang kanyang sarili gamit ang kanyang laway. Kaya sisiguruhin ko ngayon ay mapapatay niya na kayo! Ha? Kayo? Kasama kami? Oo, dahil wala na rin naman kayong silbi pa. Lahat kayo kay Maya nakakampi! Dahil siya ang tama! Huwag mo silang gagalawin. Ako ang kalabanin mo. Anong nangyayari dito? Jessa? Pati rin ba ikaw, Kuya Arky? Nakuha ka na rin ba ni Maya? Itigil mo na to, Jessa! Bakit, Kuya? Natatakot ka na rin ba kay Lola? Huwag ka mag-alala. Hindi niya naman kayo pahihirapan. Leo, Helen, pumasok na kayo sa loob. Kunin niyo ang buntot pagit mga pangontra sa aswang. Bilisan niyo! Ayan pa rin? Wala na bang iba, Maya? Ate Jessa, patawad. Patawad kung ganyan ang nararamdaman mo ngayon dahil sa akin. Alam ko naman na hindi ka ganyan dati eh. Nabalot lang ng inggit at puwat ang puso mo. Kaya ka nagkakaganyan. Huwag ka nang magsalita dahil wala kang karapatang pagsalitaan ako ng mga ganyan. Ate Maya, ito na po! Ayaw man kitang labanan pero sisiguruhin kong pagsisisihan mo tong ginagawa mo ngayon. Ha? Si Lola! Patayin mo na siya! Mabilis akong nakailag nang sumugod sa akin ang aswang. Ang kanyang mga dila ay parang ahas na sinusundan ako. Pero dahil malaki siya at puro puno ang nasa paligid, ay nahihirapan siyang lumipad. Ginamit ko ang pagkakataong yon para hampasin siya ng buntot pagi na may kasamang mutya. Hindi naman ako nabigo dahil natamaan siya sa kanyang tagiliran. Pero hindi ganun kalala ang epekto nito dahil daplis lang yon. Ate Maya, mag-ingat ka sa dila niya! Leo, sabuyan na natin siya ng asin. Bilisan mo! Leo, ano pa maitutulong ko? Si Ate Maya, kailangan niya ng tulong! Ang buntot pagi! Huwag kayong mangialam sa kanila kung ayaw mo mamatay! Bakit naman, Ate Jessa? Kami nga rin gusto mong patayin eh. Parang hindi kami tutulong. Ate Maya! Leo, tulungan niyo ako! Hindi ko to kaya mag-isa! Ate Maya, gamitin mo mutya! Ang mutya, tama. May kakayahan tong kontrolin ng mga halaman, kagaya ng sabi ng diwata. Ate, mag-ingat ka! Ang bilis ng kumilos! Leo, dun ka sa kabila, bilisan mo! Sabuyan mo siya ng asin kapag susugod siya sa akin! Ate Jessa! Hindi kayo aalis dyan! Padaanin mo ako, Ate Jessa! Para ano? Mapatay niyo si Lola? Hindi ako makakapayag! Jessa, tumabi ka dyan! Hindi! Dahil walang makatulong sa akin, nauubos na ang lakas ko sa pag-ilag sa bawat pag-atake ng aswang. Huli na nang makita ko ang kanyang dila na pasugod sa akin. Kahit na anong bilis kong kumilos, ay natamaan pa rin ako sa balikat, kaya napaupo ako sa lupa. Hukom, nang tiningnan ko yon ay may dugo nang tumatagas mula sa balikat ko. Ate Maya! Ate Jessa, tumabi ka dyan! Leo, bakit mo tinulak si Ate Jessa? Anong gusto mong gawin ko, ha? Hayaan si Ate Maya doon? Maya, ilag! Ah! Bago pa man makarating sa akin ng aswang, ay nagulat ako nang bigla na lang lumabas ang mga ugat ng puno sa paligid namin at mabilis akong prinotektahan noon. Hindi na makalapit ang aswang sa akin. Kahit siya ay nagulat rin sa kanyang nakita. Leo, ngayon na! Leo, tama na! Bakit ang daming halaman dyan? Tinutulungan si Maya? Nandito rin kaya yung diwata? Helen, tumulong ka! Tara, Kuya Arky! Leo, umalis ka dyan! Kapag sumugod ako, saka mo siya sabuyan ng asin para hindi niya ako mamalayan! Opo, Ate Maya! Hukom, gamit ang mga ugat ng puno, ay gumapang ito papunta sa kinaroroonan ng aswang. May mga lapnos na ito sa kanyang katawan dahil sa pagsaboy ng asin ni Helen at Leo, pati na rin sa paghampas ni Kuya Arky ng buntot pagi. Naglakad ako papunta sa kanya at gamit ang natitira kong lakas ay ilang beses ko rin siyang hinampas. Maya-maya pa ay tuluyan na siyang nakuha ng mga ugat at puno at mabilis itong pumulupot sa kanyang katawan. Halos pasukin na rin ng mga ugat ang kanyang katawan. Ginamit naman namin ang pagkakataong yon para hampasin at sabuyan siya ng asin. Habang si Ate Jessa naman ay iyak ng iyak pero walang magawa dahil kailangan namin tapusin ang aswang na ito. Tama na! Hindi pa siya nawawalan ng buhay. Kailangan niyang mamatay para hindi na siya makapanggambalan ng kahit sino. Patawad po, Lola! Patawad din po. Ha? Tama lang yan sa'yo. Sige na, atras na. Hayaan niyo na yung mga ugat na pumatay sa kanya. Ha? Ate Maya, yung sugat niyo po.
Ayos lang ako, Leo. Kaya ko pa naman. Gamutin na natin yan sa loob. Jessa, tumigil ka na sa kahibangan mo! Mga walang iya kayo! Pinatay niyo ang lola ko! Ikaw ang pumatay sa lola mo, hindi kami. Hindi naman mangyayari to kung hindi ka humingi ng tulong sa kanya eh. Kaya dapat lang na pagbayaran niya ang kasalanan niya, pati nga ikaw eh. Hindi ko na talaga matanggap ang kasamaan mo, Ate Jessa. Muntik mo na kaming mapatay dahil sa kasakiman mo. Kahit na kapatid ka namin, hindi ko hayaang pati kami mapahamak dahil sa kagagawan mo, no? Magbabayad kayo, lalo ka na, Maya! Wala akong dapat pagbayaran sa'yo, Ate Jessa. Dahil kahit kailan hindi ako nagkaroon ng kasalanan sa'yo. Sana lang tanggapin ka pa sa impyerno dahil sa kasamaan mo! Ate Maya, tingnan niyo yung mga ugat! Napatingin kami sa aswang na unti-unting tumatayo. Nakita ko pang tumingin siya sa akin bago siya lumipad kahit na hirap na siya sa kanyang kalagayan. Lalo namang napaiyak si Ate Jessa dahil hindi niya matanggap na natalo na naman siya. Medyo naaawa rin ako sa kanya pero hindi ko mapapatawad ang ginawa niya sa amin. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay kaagad na ginamot ni Leo at Helen ang sugat ko. Akala ko maliit lang yon pero malaki pala. Kaya nakaramdam na ako ng sakit nang makita ko kung gaano yun kalaki. Paano natin ito magagamot? Hindi yata kaya ng mga tanim nating halamang gamot to eh. Uuwi ba ngayon sila tatay? Baka kaya nila tong magamot. Gawin nyo na lang kung anong magagawa nyo. Dalhin na lang natin siya sa albularyo, mas magagamot siya doon. Buwisit talagang babae yun, napakasama niya. Hindi ko talaga siya mapapatawad kapag may nangyaring hindi maganda kay Ate Maya. Leo, tara na. Wala na tayong magagawa. Dalhin na natin si Maya sa albularyo. Hukom, hindi na rin naman ako nagreklamo dahil palala na ng palala ang sugat ko. Nang makarating kami sa albularyo, mabilis naman akong ginamot. Kung ano-ano pang tanong niya tungkol sa sugat ko, hindi ko naman maintindihan ang mga sinasagot ng mga kapatid ko dahil ang sakit ng mga itinapal na dahon sa akin. Nasasaktan si Ate Maya. Normal lang yan. Hindi gagaling yan pag hindi lalagyan ng gamot. Parang ang dami naman yata ang gamot niyan, kuya. Malalim ba ang sugat niya? Siguro, iisip na asawang kasi yun eh. Nag-iisip ako ng pwede natin gawin kay Jessa. Sasabihin ba natin to kina tatay? Kailangan nating sabihin ng mga nangyayari sa atin. Hindi magbabago si Ate Jessa kung hindi siya mapaparusahan. Kaya nga, lugi naman si Ate Maya kung siya lang makakaranas ng pagluhod sa asin, no? Dapat yung mga may kasalanan din. Sakit kaya sa tuhod ng asin. Tapos halos 1 oras ka pang nakaluhod. Ayoko maranasan yun. O, hindi pwede ah. Isa ka sa mga may kasalanan sa kanya. Pero masakit yun eh. Alam mo naman palang may sakit eh. Tapos pinaluhod niyo pa si Ate Maya. Hindi naman ako yun. Si tatay ang nagparusa sa kanya eh. Pero kayo naman ang may kasalanan kung bakit siya naparusahan. Tuwang-tuwa pa kayo nung nakaluhod siya sa asin. Pinapahirapan niyo pa lalo. Tama na yan. Huwag na kayo magsisihan. Umuwi na lang tayo at baka dumating bigla sila nanay. Nasaan na kaya si Ate Jessa? Sigurado mapaparusahan siya ng malala dahil sa ginawa niya sa atin. Ano naman kaya sa tingin mong parusang ibibigay sa kanya? Naku, kulang pang pagluhod niya sa asin, no? Malamang ipadala siya sa ibang probinsya. Dun sa matari na kapatid ng tatay niyo? Oo, siguradong gagawin siyang alila dun. Ayoko nga dun eh. Hindi ko kaya ang pang-aapi nila. Dapat lang sa kanya yun. Sana nga dun siya dalhin. Nang makauwi kami ng bahay hukom, ay kagad naming nakita si nanay at nag-aalala siya. Nandun din si Ate Jessa na umiiyak pa rin dahil sa nangyari. Alalang-alala naman si nanay nang makita niya na may balot na tela ang balikat ko dahil sa sugat. Habang ang tatay naman nila ay galit na galit kahit hindi pa man nasasabi sa kanya ang nangyari. Sigurado akong mapaparusahan ng malala si Ate Jessa dahil sa kanyang ginawa. Pero wala naman akong magagawa doon dahil hindi siya matututo kung hindi siya mapaparusahan. Kailangan niyang maghirap para mapagtanto niyang mali ang kanyang ginawa. Sa totoo lang hukom, para sa akin, hindi naman masamang mainggit dahil lahat naman ng tao ay nakakaramdam nun. Pero kung ang inggit na yon ay magtutulak sa iyong makasakit ng ibang tao, hindi na tama yon. Sapat na sigurong mainggit tayo sa ibang tao. Gawin nating inspirasyon yun para matuto at makuha kung anong gusto natin sa buhay. Mas maigi pa nga kung magiging magandang impluwensya ang pagkainggit natin para hindi mauwi sa kasakiman. Ate Maya, ayos ka lang ba? Oo naman, bakit? Naparusahan na si Ate Jessa. Ipapadala siya sa kabilang probinsya. Narinig ko din nga, galit na galit ang tatay niyo sa kanila eh. Dapat lang no,
Kung hindi humingi ng tawad si Kuya Arky at Ate Helen, baka pati sila kasama ni Ate Jessa. Akala ko hindi na matatapos to. Akala ko nga rin habang buhay ka na nilang pahihirapan eh. Hindi mangyayari yon. May bantay akong diwata eh. Oo nga pala. Ipinagpapasalamat ko na lang talaga na may taong handang tumulong sa akin kahit na anong mangyari. Kahit na palagi akong nilalait ni Leo, sobrang nagpapasalamat ako sa kanya dahil kailanman ay hindi niya ako iniwan. Sana lang hukom ay magtuloy-tuloy na to at hindi na magkaroon ng away o kahit na anong gulo sa aming magkakapatid. Sana natapos na to at magbago na rin si Ate Jessa, pati na rin si Kuya Arky at si Helen. Sana matuto na sila sa mga kasalanan kanilang ginawa. Maging aral sana sa kanila ang mga nangyari. Kahit sa amin naman ni Leo ay magiging aral yon. Pero sana magbago na talaga ang mga kapatid ko ng tuluyan, lalo na si Ate Jessa. Makalipas ang ilang buwan ay naging maayos naman ang pamumuhay namin. Nagkakasundo na kaming magkakapatid. Yun nga lang ay hindi pa nakakauwi si Ate Jessa. Baka hindi pa rin pinapauwi nila nanay at tatay. Ate Maya, kakain na daw. Helen, kunin mo nga yung cake sa ref. Cake? Bakit may cake? May birthday ba? Hindi mo maalala? Ang alin? Dan, 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 dan. Happy birthday to you. Ha? Hindi ko naman birthday ah. Anong hindi? Hindi ka siguro tumitingin sa kalendaryo. Hindi nga. Uy, Maya, ayan o, birthday mo ngayon. Hipan mo ng kandila. Sige na. Late na ba ako sa handaan? Ha? Ate Jessa? Ako nga. Ha? Ate Jessa! Maya, happy birthday. May dala nga pala akong pasalubong sa inyo. Salamat Ate Jessa. Maya, patawad ha sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Pangako ko, magbabago na ako at hindi na gagawin ang mga ginawa ko sa'yo dati. Aaminin ko Ate Jessa, ang hirap mong patawarin. Pero habang tumatagal, natututo ako magpatawad kahit hindi ka pa humihingi ng paumanhin. Salamat. Sana Ate Jessa, marami kang natutunan sa kasalanan mo. Marami Maya. Salamat sa'yo. Kung ganon, kumain na tayo! Masarap tong adobo na niluto namin ni Leo! Oh, talaga? Kayo nagluto? Oo naman, marunong kaya ako. Natuto ko dahil kay Ate Maya. Iba pa din ang luto ko. Mas masarap yon. Oo na, hindi na kami papalag. Your Honors, masaya naming pinagsaluhang pamilya ang mga pagkain sa pagkainan. Sa wakas, dumating na din ang pagkakataon na matagal ko nang hinihintay. Ang pagkakataong sama-sama kami, masaya at hindi nag-aaway. Masayang kwentuhan lang, walang drama, walang sakitan, walang bangayan, walang sigawan, walang sumbungan, at higit sa lahat, walang inggitan. Masaya na kami sa kung anong meron kami ngayon. Hindi na ako maghahangad pa ng iba. Masaya na kaming magkakapatid na nagmamahalan. Sa totoo lang, Your Honors, nung una ayoko sa bagong pamilyang binuo ni nanay. Pero ngayon nagbago na ang mga kapatid ko. Gustong gusto ko na. Kasi masaya naman pala silang kasama. Hindi na bumalik si Ate Jessa sa kabilang probinsya. Dito na siya na malagi sa amin. Kita rin namin ang saya sa mga mata ni nanay at tatay dahil nakikita nila kaming masaya. Kung dati ay hindi mo kami makikita magkakasama sa isang lugar, ngayon naman ay halos hindi na kami mapaghiwalay. Sabay kaming nanonood ng TV tuwing gabi habang kumakain ng kung ano-anong niluto namin at kung minsan ay sabay-sabay pa kaming lalabas ng baryo para mamasyal. Lalo na kapag malaki ang nabenta namin sa palayan nila nanay. Masasabi kong ito na ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ko. Dumaan man ang matitinding pagsubok sa buhay ko, natuto akong tanggapin ang lahat ng yon at pahalagahan kung ano man ang meron kami. Sana magtuloy-tuloy na ang magagandang pangyayari na ito hanggang dulo.